tawag ko dyan, babuyan sa halalan eh. Binababoy talaga nila yung ating eleksyon. Sorry for being blunt and frank about it, but that's what it is. Binababoy talaga niya yung halalan. Aside from the fact that minamanipula yung resulta ng eleksyon. Sa mga nakikita po ninyong mga issues ngayong kinakaharap po ng COMELEC, ano bang magiging implikasyon nito? Lalo na't papalapit na tayo din sa mga paghahandang ginagawa natin for the next elections. Ano ang magiging epekto naman po nito? Iyon nga, Kuya Jay, Kuya Admar, ang tawag ko dyan, babuyan sa halalan eh. Binababoy talaga nila yung ating eleksyon. Sorry for being blunt and frank about it, but that's what it is. Binababoy talaga niya yung halalan. Aside from the fact that minamanipula yung resulta ng eleksyon, I maintain my accusations categorically na minamanipula talaga nila yung eleksyon. Example, yung 5 million votes na binawas nila. Yung 5 million votes na binawas nila sa 15,001 candidates. 15,001 precincts involving 32,290 candidates yata yun, if I remember correctly. Binawas nila yon. Sinabi nila nagdoble yung election return. So nagdoble yung pagkatali. Kaya nagdoble, binawas nila. But napakita ko yung resulta sa Banayuyo, Ilocos Sur. Yung leading candidate, si General Felix, retired police general, leading siya. Ang boto niya, 3,251. Tapos, pagkatapos ng alas 2 ng umaga, the day after the elections, kasi May 12, May 13, alas 2 ng umaga, kitang-kita yun ng media. Media ang nakadiscovery nun eh. Binawasan siya ng 501 votes. So, naging 2,750 na lang. From 3,251 votes, naging 2,750 na lang ang boto niya. Kasi nga, sabi ng COMELEC, nagbawas sila dahil nagdoble ang election return. Ang problema, yung second placer, hindi nabawasan, nadagdagan. So kung sinabi mong nagdoble yung election return, parehong nagdoble yung dalawang kandidato. Kasi wala namang negative at positive doon eh. Pareho naman silang positive, nagdoble eh. So ibabawas mo, pareho silang ibawas mo. Yung pangalawa, yung second placer doon, dinagdagan. Yung first placer, binawasan. So hindi totoo yung sinabi ni George Garcia na nagdoble yung election return. Kasi yung isa, binawasan yung pangalawa. Yung nangunguna, binawasan yung pangalawa, dinagdagan. Pagpasok ng last two precinct, talo yung first placer, nanalo yung second placer. So kaya sinabi ko, tapos pangalawa, makikita natin yan sa lag ng transmission. Kaya ng makina na i-reject yung multiple transmissions. So anong sinasabi ni George na nagdoble yung election return? Kung kaya ng makina na i-reject yung multiple transmissions, isang transmission lang natanggap nila. There's no chance na nagdoble yung election return pag-record o pagtali. So kaya minanipula nila yung election na yan aside from the 17 million na overvotes ng mga senators which are exactly divisible by 12 in all 94,000 precincts across the country and in the totals. Hindi yan overvote kasi divisible by 12. Ang overvote is divisible by any 12 plus any fraction thereof kasi sumobra mga yung boto. So 13, 14, 15. So pag dinivide mo yung total or per precinct, dapat ang divisor should be above 12, not 12 exactly. Kasi kung 12 exactly yan, tumpak yan, 12 ang maximum. So valid yung mga boto na yon. Either itong sa overvote is programming error o daya. So mamili lang sila dyan. So pagkatapos, ito ngayon, pagkatapos ng eleksyon, babaguhin pa yung resulta. Anong tawag natin doon? Binaboy na nga yung resulta on the day of the tallying. Bababuyin pa yung resulta pagkatapos ng halalan na proklama na yung kandidato. This is really worse. Itong panahon ni George Garcia is the worst I've ever seen. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Nabanggit niyo po, dapat maresolba bago po ang mismong halalan. Ano yung nakikita niyo pong solusyon dito? Kasi hindi lang naman ang COMELEC yung makapagsasabi na disqualify. Meron pang hanggang sa Korte Suprema dahil minsan na silang
nag-rule na mayroong mga kandidato na hindi mapapabilang sa balota, pero dahil din sa desisyon ng Korte Suprema, naisali pa po sila. Kumbaga nakikita nyo ba dapat mas maagang-maaga ang paghahain ng Certificate of Candidacy para at least mahaba ang panahon na mabusisi ang mga kandidato? Actually, Kuya Admar, maganda yung tanong mo because it brings me to this fact. Itong kaso nila Anarna versus Carranza, Duterte Youth versus parang Gabriela Lata yung susunod eh. Yung makakaupo pag mawala yung Duterte Youth, Gabriela plus other dito sa baba. And Uy versus Abante. Itong tatlo na to, it took them so much time. Pero hinabol nila, yung sa 6th District, hinabol nila up to June 30. On the other hand, yung kalaban ni Martin Romualdez na si Nini Amago, pinailan nila ng disqualification. Tinanggal nila sa balota, even before the elections. Oh, bakit kaya nilang tanggalin yung mga kandidato? Gusto nilang tanggalin bago ang eleksyon at kaya nilang habulin ng mga talo na klarong talo, ipapapanalo. So nakikita ninyo yung operation? Opo. So hindi okay na yung filing ng Certificate of Candidacy, pero dapat may cut-off ng filing ng mga petitions for disqualification, petitions for cancellation of certificates of candidacy. Dapat merong cut-off yan. Hanggang dyan lang talaga. And the COMELEC must resolve them before the elections para mawalan ng opportunity na ihabol yung mga ipapanalo yung mga natalo. Like in this case, itong tatlong kaso na to. Opo. Doon sa naging desisyon din ng Korte Suprema, kaugnay doon sa second placer, malinaw na dapat ang mamuno is yung mga nanalo talaga, no? So kung nanalo yung halimbawa isang mayor, tapos na-disqualify siya kalaunan, yung nanalong vice mayor yung papalit. Ang problema din dito naman sa congressional naman, walang ganun na succession. Pero okay ba na yung natalo ang ipapalit na baka mas mainam na magkaroon ulit na lang ng eleksyon para at least malinawan talaga if ever man na ma-disqualify yung isang kandidato na nanalo na siya para at least yung boses pa rin ng taong bayan ang mananaig po, attorney. Yes. Dapat. In the case of sa mayor or governor, pareho lang naman yung posisyon na yan, mayor, governor. Pag na-disqualify yung nanalo, dapat mag-assume yung pangalawa, yung vice mayor o vice governor. Because bakante yung governor or mayor. But in the case of congressman, single winner position yan. It's either si first placer or second placer. Pero kung ganon, para manaig talaga yung kagustuhan ng taong bayan, mag-eleksyon ka uli. Magkakandak na ng special elections. Anyway, it's only one district. Opo, no? Kagaya po ng ginawa doon sa distrito ni Justice Secretary Remulla na nagkaroon din ng special election, kumbaga. Tapos meron silang pera, hindi nila pwede sabihin wala silang budget. Kasi kung matatandaan ninyo, Kuya Adma, Kuya Jay, noong kasagsagan ng People's Initiative, di ba? Nung pagbaguhin nila yung saligang batas natin, nagbigay sila, di ba? Nag-insert sila ng 12 billion pesos sa COMELEC budget para sa People's Initiative, di ba? Opo. So yung 12 billion na yon, normally kasi pag ordinary government office, at the end of the year, yung mga perang hindi nagamit, they revert back to the National Treasury. Susuli yan doon. But in the case of constitutional offices, commissions, like Commission on Elections, hindi binabalik yan sa Bureau of the Treasury. They retain it as savings. So pwede nilang gamitin yan for other public purposes. So kung special elections, huwag nilang sabihin wala silang pera dahil meron silang 12 billion na pwede nilang gamitin. In the same way, yung panawagan ni Attorney Torion, nila Attorney Jimmy Bundok, na magkaroon ng manual recount sa senatorial elections,
Hindi rin nila pwedeng sabihin wala silang pera. Dahil may pera sila, yung 12 billion na savings nila dahil doon sa hindi natuloy na People's Initiative. Oo nga po, no? So, dito sa mga batas natin, attorney, meron pa bang needed na bigyan ng linaw na pwedeng pagkabalahan ng 20th Congress talaga para maiwasan na itong mga ganitong mga suliranin? Biruin mo, ang taong bayan nagsabi na ito yung iboboto namin, tapos sa 3 boto lang or sa ilang mga boto lang dyan sa COMELEC, mababaliwala yung daang-daang libo, milyon-milyong boto ng ating mga kababayan. Simple lang ganon. Kung iano mo naman, kung ipitin mo naman ang COMELEC doon sa mga procedures, sasabihin nila na we should be given enough leeway to act based on the exigencies of the situation, di ba? On the other hand, mayroong mga tribunals na can sort out the problem. I think kung mayroong mang batas na dapat talagang ipasa, kung mayroong mang batas na dapat talagang i-push through ng 20th Congress, ito yung hybrid election system. Because the bigger evil there is yung pandaraya, yung manipulation ng election natin through automation. Palagi ko na itong sinasabi na kahit pa magdala tayo ng teleskopyo, magdala ka ng x-ray doon sa presinto, ididilat mo palat ng mata mo, wala kang mahuhuli. Dahil ang daya nasa loob ng makina. Wala tayong nakikita. Tatanggap na lang tayo ng election return na nandun na ang daya. So the best way to do away with that, kasi para sa kanila, sa sindikato dyan sa COMELEC, mas preferable talaga nila yung automated elections dahil automated ang daya. Hindi na madugo. Madugo kasi dati pag mano-mano eh. So if there's something that this 20th Congress must pass with urgency, ito yung hybrid election system. Yung manual voting, manual counting, pero automated yung transmission para walang daya sa ating halalan. That's a bigger evil we should prevent.